Eto na naman tayo sa usapang GOAT level. Pero teka, is it time? Pwede na ba talaga nating isama si Brook Van Sickle sa PVL GOAT conversation? Kahit 2 taon pa lang siya sa liga? Kung hindi ka pa convinced, humanda ka. Dahil after ng video na to, baka sumang-ayon na rin. Yo, what's up mga ka-Joust Volley? Welcome back sa channel kung saan binabasag natin ang mga volleyball hot takes, pinapahaba ang rallies, at syempre, hindi tayo nagpapatalo sa sports kwentuhan. Today, pag-uusapan natin ang record-breaking rise ng Petrogas star na si Brook Van Sickle, ang bagong 3-time PVL MVP in less than 2 years. Solid? Actually, historic. Imagine this. Under 2 years pa lang sa PVL si BVS, pero may 3 MVP trophies na agad. 3 Hindi siya naglalaro ng My Career Mode. Totoo to. At sino lang ang naka-achieve niyan before? Yung 2 cream of the crop from Creamline, Alyssa Valdez at Tots Carlos. Pero eto ang kicker. Pareho silang nag-MVP treble on their 5th conference. Si Valdez at age 26. Pero si Van Sickle, age 24. Mas bata, mas mabilis, mas mainit. Pero hindi lang timing at edad ang dahilan kung bakit GOAT talk ang usapan dito. Kasi unlike Alyssa and Tots na nag-MVP sa loob ng isang dynasty team, si Brook, nagpapalakas ng franchise. Literal na nagpapalipad ng Angels ang Petrogas. Si Valdez, 1 champion MVP run. Si Tots, 3 MVPs with championships, all inside Creamline's powerhouse era. Si Van Sickle naman, 2 champion MVP in 1 calendar year. At sinasabi ng iba, ito na ba ang simula ng Petrogas Dynasty? Kung trajectory ang pag-uusapan, malaki ang chance. Let's talk numbers, kasi yan ang pamatay. 160 total points including imports. 10th in scoring sa buong liga, 20 points per game sa prelims, 35.48% spiking efficiency, top 10 in the liga din, 3.23 digs per set, hindi lang attacker, kundi two-way threat. Sino bang local ang kayang sabayan both offense and defense na ganyan? Triple-double machine pa, hindi lang once, twice sa playoffs. Pero eto ang pinaka-wild. Every time na muntik nang malaglag ang Petrogas, si Brook yung nagbubuhat, nagkukumpuni, at nag-aayos ng momentum. Quarterfinals versus Creamline, triple-double. Semis versus Akari, another triple-double. Finals, 20 points plus 9 receptions, pangtulak para sa kanilang 4th PVL crown. Kung hindi yan clutch, ewan ko na lang. And behind all that superstar energy, may humility pa rin. It doesn't matter how you start, it matters how you finish. Brook Van Sickle. Classic athlete mindset. Hindi maingay, pero deadly sa court. So balik tayo sa tanong. Is it time to mention Brook Van Sickle in the PVL GOAT conversation? Kung criteria mo ay longevity, wala pa. Pero kung criteria mo ay impact, dominance, pace, at influence sa team success, paano mo siya hindi isasama? In less than 2 years, she's done what some legends did in 5, 6, 7 seasons. At kung magpapatuloy ang ganitong laro, baka sooner than we think, hindi na conversation, confirmation na. Pero eto lang nga. Aside sa pagiging Phil-Am, may isa pang line ng issue na madalas binabato kay Brook. Import kasi yan na. Kahit hindi naman siya import. So let's clear the confusion once and for all. 1. Phil-Am doesn't equal import. Kasi marami kasing fans na nadadala sa fact na lumaki si Brook sa US, nagtraining sa NCAA, at sobrang polished ng galaw niya, kaya automatic iniisip nila, ay, imported yan. Pero hindi. Local player si Brook, counted as Filipino, may Filipino parent, at dumaan sa proper PVL eligibility process. 2. Some fans equate high-level training as import.
Given na galing siyang US volleyball system, mas physical, mas advanced, mas structured, may mga nagsasabi na advantage daw yun. Kaya parang import level ang laro, which is true sa performance. Pero, again, hindi sa classification. She's PhilAm, but she is a local reinforcement, not an import. 3. The PVL separates PhilAms and imports clearly. Sa PVL rulebook, malinaw ang difference. Import equals foreign player with no Filipino blood. PhilAm or PhilForeign, Filipino citizen or eligible Filipino kahit raised abroad. So, hindi siya pwedeng turingan na import kahit gaano kadominante ang laro niya. 4. The import level dominance narrative. Kaya lumalabas itong issue kasi import level ang performance niya, pero local ang classification niya. Kaya minsan, nagiging talking point ng fans. Pantay ba ang laban? May unfair advantage ba dahil sa US training? Pero tandaan, marami ring PhilAms before. Hindi naman lahat nag-dominate like BVS. Kumbaga, hindi passport ang nagpa-MVP sa kanya. Skills, discipline, at clutch mentality. Pero marami naman ding mga PhilAms ang ibang teams, tulad na lamang nina Aduque, Cherry Nunag, at Kat Tolentino ng Choco Mucho, Vani Gandler ng Signal, Risa Sato is also a Filipino-Japanese ng Cherry Tigo, at AC Miner ng Zeus Coffee Thunderbells. Kaya ba nga import matatawag kasi hindi nagtatagalog? So, mga ka-Joust Valley, kayo, GOAT caliber na ba si Brooke this early? O kailangan pa ng marami pang seasons? Drop your thoughts sa comments. Gusto kong mabasa analysis nyo. Kung nag-enjoy ka, hit that like button, smash subscribe, at ishare mo na rin sa mga ka-volleyball mo na ayaw pumayag sa GOAT Talk. Again, this is your courtside buddy, signing off. Kita-kits sa next rally. 2, 3, go. Sa pa, nauna lang siya. And 1, 2, 3, go. Ako, kala mong gagaling sa bayan. Pero sila na yan eh. Hindi, kailangan talaga, wala ka sa beat. Pag sinasawa ka. Yan yung university nila. So lahat ng nasa beat, elbow kayo, hindi kayo pasok. Pa-practice. Ay, ganun ba? Yan. Sige. Sabay na lang tayo. Mataas ng ratings ha. Tatagalo na kadali. Attack show. Nakagaling pa show. Nag-Gabriela. Hey! Ay! Mas matagal yung kanya. Ay, ang haba. Ay! Ang tigas. Grabe na. Congrats, Pedro! Congrats! Me? Your money. Here. There you go. Thank you. Miracles could happen. Yung apoy nasa atin na. I don't really care. I'm fine with my fairy tale. A dream that I'm not sleeping. I wish upon